So mga tol, sumabog po ang balita kagabi lang. Nakasado na ang laban ni IBF Minimum World Champion Pedro Taduran. Lalaban po siya sa April 3 sa Pichanga Casino and Resort in California, USA. Makakaharap po niya ang Mexican fighter na si Gustavo Perez. May record na 16 wins and only 1 loss with 5 knockouts. Dedepensahan po ni Taduran ang kanyang IBF belt. So magandang laban yan mga tol. Dahil Meksikano itong makakalaban ni Taduran. Talagang totoo ang labanan na yan. Sa kabilang dako, alam na nga po ng karamihan na ngayong March 14 na po ang laban ni Filipino WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem sa Los Angeles, California, USA. Unification fight sa kampiyon ng WBA at WBO at the ring champion na si Oscar Culaso ng Puerto Rico. Katulad po ng plano ng Team Jerusalem na maaga silang lilipad pa US. Ganyan po ang gagawin nila ngayon. Ngayong linggo na po kasi sila lilipad pa US. Sa katunayan, tinapos na po ni Jerusalem kahapon ang huling sparring niya dito sa Pinas. Naka 14 rounds pa nga po siya na sparring mga tol. Talagang matindi yung paghahanda ni Jerusalem dito kay Culaso. Magandang hakbang po yan para sa Team Jerusalem. Ayaw na talaga nila maulit ang nangyari sa unang naging labang kay Culaso. Ilang araw na lang po kasi ang laban nila bago siya lumipad pa US. May jet lag pa si Jerusalem at nanibago sa oras sa Amerika. Tapos hirap pa siyang makatulog. Kaya ang nangyari, sumampa po si Jerusalem sa itaas ng ring ng hindi 100%. Pero ngayon, maaga na silang lilipad pa US. Kaya tingnan po natin kung makakabawi si Jerusalem dito kay Culaso. So sana talaga manalo si Jerusalem sa laban na yan. Dahil marami na po ang excited na mga Pinoy fans na magkaroon tayo ng kauna-unahang undisputed world champion sa Pilipinas. Dahil kung mananalo si Jerusalem kay Culaso, tiyak na ang sunod niya makakalaban ay si Pedro Taduran, ang kasalukuyang may hawak ng IBF Minimum World Title. At baka dito sa Pinas ganapin niyang kung sakali. Sa kabilang banda naman mga tol, tatay ni Devin Haney na si Bill Haney, sinabing pagkain lang daw para sa anak niyang si Devin Haney itong si Unified WBO at WBA Junior Middleweight World Champion Sander Sayas. So mukhang nagpapahype na naman po itong tatay ni Devin Haney. Suspecha tuloy ng karamihan, baka daw aakyatin ni Devin Haney itong si Sander Sayas sa 154 pounds soon. Sa ibang banda naman mga tol, may rumor po na lumalabas na ang kinita daw ni Shakur Stevenson at Teofimo Lopez sa naging laban nila noong nagdaang linggo di daw lalagpas ng 10 million US dollars. Si Shakur Stevenson, 8 million US dollars daw ang kinita before taxes, habang si Teofimo Lopez 10 million US dollars daw ang naiuwi. Sa pay-per-view naman mga tol, kumita daw yan ng 250,000 to 350,000. Habang nagsalita naman po ang presidente ng WBC na si Mauricio Sulaiman sa pagbaklas nila ng WBC belt dito kay Shakur. Wika ni Sulaiman na sa batas daw ng WBC, nakapagkampiyon ka daw sa WBC at lumabang ka sa ibang dibisyon, kailangan daw magbayad ng sanction fees. So $120,000 nga po ang hinihingi ng WBC dito kay Shakur. Umita nga daw ng 10 million US dollars itong si Shakur, pero hindi nagbayad si Shakur, kaya binaklasan siya ng titulo. Clear that the rules are very clear, not only in the WBC, in every single organization. When a champion holds a championship and engages in a fight, he is to abide with the rules, which includes payment of sanctions.